Magandang hapon sa lahat. Nandito na naman po tayo. Sana tama itong binili nating side trim kasi mukhang pang 125 siya. Yun ang problema ko ngayon. Kasi kung pang S125 lang ito, hindi magkasya to sa Prima. So benta na lang natin ulit, tapos kuha tayo ulit ng pang Prima. So pupunta tayo sa Garahe Customs kung saan tayo nagpagawa ng nagpapintura sa ating gulong, sa ating mugs, dun sa Kimco Exciting. Meron na akong pinapapinturahan doon kasi meron tayong nabili sa Lazada na pang Vespa, tapos pinapinturahan ko lang ng white. Kasi nga concept natin dito is white and silver. So kung matapos yun, puti yung ilalim natin, itong cover natin sa glove box, gawin na natin white yan. Pero ano na yan, hindi na pink, ano na lang, paparap natin ng puti. I don't know kung kay tayo magparap, kasi nakita ko sa kanila parang hindi masyado maganda yung puti nila dun kay Ryan Decals. Gusto ko yung yung puting makinis, saka medyo mamahalin. So kailangan maganda yung quality ng wrap na gagawin natin, kasi pag pangit kakaroon ng effect pangit tingnan. So hindi ko naman sinasabi pangit na yung puti nila doon, kasi never ko pa naman nakita na meron silang glossy na white. Pero parang kasi yung kasi nila wrap, parang madali siyang matanggal, natuklap. Kasi yun sa tambucho ko sa Kimco Exciting ko, natuklap So yung first gawa nila, hindi naman. So yun, marami-rami pa itong gagawin dito. Pusin ko lang para wala na ako isipin, makapag-ipon na ako. Ay, Diyos ko, walang katapos ang gastos to. Pero anyways, natutuwa naman ako sa kanya. Kasi once na matapos talaga itong mga parts, okay na to. Wala na akong isipin pa. Talan tayo sa Custom Garage. Garahe Custom pala. Garahe Custom. Ito lang yan sa Visayas Avenue. Tapos punta tayo sa One Pots. Proud ako dito sa ginawa kong box talaga. Yung top box ko, pang picnic edition talaga siya. Super proud ako sa ginawa ko. Siyempre hindi lang ako mag-expect na matatagal to, kasi hindi maganda yung materials na nabili ko Dapat talaga dito either kawayan or rattan or plastic na strap ng mga maliliit, ginagawang native ang dating. Ba't ganun may tendency siyang hindi siya tatagal. Kaya ingat na ingat ako pag umuulan. Init saka hindi siya pwede mainitan ng sobra-sobra, hindi rin siya pwedeng maulanan ng sobra-sobra. So pag mainit, dapat tabunan mo siya talaga. May nagpagsabi sa akin na kailangan daw itabon dito mga parts tawag ito, plastic, yung parang cover ng notebook. Ayoko kasi nagmo-moist yun Samantalang pag leatherette na unleatherette kasi, di ba, pag may mga tela yan sa ilalim underneath may tela yan, may tela sa ilalim yan nakakatulong yun pag sa mga moist. Kaya mas okay sa akin yung leatherette, though makapal lang yung leather ko na nilagay, pero na-fold ko na rin ng maayos. Okay na rin yan. Funny itong Garahe Customs na to. Funny, sobrang funny sila. So hinatid ko kahapon yung aking item, isang set ng levers, so dalawa yon, tsaka isa yung yung parang stepboard dito na bakal. So pinapinturahan ko ng white. So ngayon ang siste is follow up ako. Nung finalo up ko, ba pala yung kausap mo sa sa Facebook kaysa dun sa isa sa mismong branch nila, ba pala yung kausap. So hindi sila nag-uusap-usap. So kung may mag-inquire sa inyo dyan, ang gulo ng nila. So kung may mag-inquire man na kunyari pina-follow up mo yung item mo, pinapinturahan mo, tatawagan pa nila yung branch kung saan yung branch ka nagpagawa. 500 lang yung yung charge sa akin So sinabi ko Vespa. Now ngayon, iisipin na naman siguro nila na ako lang naman to. Oh, Vespa yan, brad. Dapat mahal ang charge natin dyan. Kasi yun sa Kimco ko, ganun ang nangyayari Sinarge ako ng 4,000 instead of 2,000 plus. Kasi malaki daw ang gulong. Samantalang ang gulong ng Kimco parang almost the same lang gulong ng ng Aerox. Iba din sa big bike. Iba talaga. Pag ibang presyo ng big bike sa mas muntik pa nilang masira yung aking fender. Mas matagal sila mag-respond sa messenger. Kaya kung mag-message kayo doon, tsagaan nyo na. Sobrang tagal. Kaya lang naman ako nagtsatsaga rito mga parts, kasi ito lang yung pinakamalapit sa akin Iba kasi kainta.
Saka Antipolo. Iba Pasig. Malayo siya sa buhay ko. Kaya ito lang yung pinakamalapit. Kaya pinagtsatsagaan ko na to. Kahit paano matibay naman pagka powder coat. Sana matibay. Pulido naman pagkagawa kahit paano. Perma si John Lloyd. Tingnan natin kung pareho ba. Pareho. Dito siya ilagay parts. Papasin nyo puti. Kasi ito paputiin ko. Ito puti din. Kasi ito white bebe, white. Ito yung ating top box mga parts. Ganda no? Tapos sa loob niyan, mayroon siyang divider sa loob. Bakit na natin? Hindi sila nag-increase. Buti na lang napag-alaman natin ngayon mga parts na hindi sila nagko-chrome, nagtawag ito, nagpa-powdered coat ng chrome. Ilan nakaline up? Natanggal yung crash guard na nilagay natin, so papalagay ko uli yun. Tapos dumating na yung strip. Ano una tinanggal dyan? Ay, screw po sa loob. Dito sa loob, no? Thailand naman eh, okay doon ka nang magawa. Nakakabit na dito, pag tinanggal natin ito. Okay. Ayaw nga, no? So kailangan siya tanggalin yan para matanggal yung buong flooring. Napaka-complicated. Talaga. Nakakatuwa yung ilalim niya, no? Screw. Tanggal screw. So kasi may involved ako sa gagawa ko rin. Sir, hands-on. Para masabi ko pag huwag ka maputol kasi JPEX ka lang. Mag-hi ka bro, mag-hi ka. Sasama kita sa vlog. Ayan, nakatutok ka na brad ha. Pwede natin pagpalitin. Hindi lumabas. Sakto yung rubber din. That's it. Tignan na. Ano? Natago ko yan eh. Di ba? Yun nga. Ano? Palit ka ng brake lever. Babakasin yan. Punta lang kasi mirror. Tapos tong cowling. Talaga? Hassle din pala, ano?
Natapos din ng ating kalbaryo. Nahirapan siyang nagkabit dun sa sa crash bar dun sa harap mga parts kasi kailangan talaga secured, fully secured yung yung screws. Kasi kumakalas yung aking sa crash bar, yung mga screw. Kaya lalo pag nalubak, kumakalas siya talaga. Ay, tama pala, naiwan ko yung aking may naiwan ako. Teka muna, may naiwan ako. Naiwan ko yung aking box na may kasamang trim. Sayang yun, parts. Wala ako, may nakalimutan ka, no? Yung box! Ang bihira! Sabi ko, uy, sayang yun! Original pa naman din yun. Kaya nga! Ang ganda nito, elegant. Oh, speak. Oo, social, parang akala mo hindi sa Lazada pinagbibili. Kala ko picnic na eh. Yun talaga. Gwapo ng aking motor. Pogi talaga, bro. Kakaiba itsura. Kailangan natin tong kunin kasi papinturahan natin to ng puti. Yung original niya. Gamitin muna natin yung nabili natin sa Lazada. So nabili natin sa Lazada yung side strip ng 1.7. So kung sasali tayo sa car show, sabihin ko talaga na galing Lazada lahat yan. Bahala sila. Yun talaga, achievement yan, Brad, na hindi lahat ng bagay nabibili ng mahal. Kasi yung iba papagawa sa Vespa, mga ginagamit nila yung mga mamahaling mga spare parts. Sa atin hindi. Cheap lang. Okay na rin yung busina natin mga parts. Okay na. Inayos na rin, Yan, okay na. Pinabingi na ng sobra-sobra. Happy ba ako sa results? Yes, very much happy. Sobrang happy ako. As in, ang gwapo ng motor ko. Ang pogi-pogi niya. Si Bruha, ang pogi. Ang ganda ni Bruha. Ang ganda-ganda niya, hindi siya pogi. Si Bruha yan eh. Kung meron akong time tomorrow, yung gulong, papaputi ko na rin. Papalagyan natin sticker. Baduy. Wala akong pake. Concept ko yan. Baduy na kung baduy. Nagastos natin lahat. Total labor is 1,900. O, diba? Mura lang. I was expecting bibili nga ako ng fly screen. Kaso wala na silang stock. Ipapakabit sana ako ng fly screen today. Kaso wala na silang stock. Hanggang dito na lang mga parts. Thank you so much for watching. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye.